God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, not forsaken you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Feel that sweet Holy Spirit. We can stand and testify that His love is everlasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand
Maniwala kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo iyon. Mula sa Marcos 11, verse 24, tayo pong lahat ay mananangin. Patuloy kaming magpupuri, magpapasalamat sa iyo, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat naririto kami muli, magbibigay ng papurit pasasalamat sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sapagkat sa kabila ng pandemyang nararanasan po namin ay naririto kami muling mananambahan sa iyo. Salamat dahil meron kami malusog na katawan, binibigay niyo po ang aming mga pang-araw-araw na pangangailangan, Panginoon. Salamat po sa buhay at mga pagpapala. Sa aming pananambahan, Panginoon, kayo po ang siyang na sa amin. Ibigay niyo po, Panginoon, ang mensaheng nararapat po sa amin. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong pandemya, alam naman po natin na marami ang nangamba. Actually, lahat po tayo ay nangamba sapagkat marami ang nawalan ng trabaho, ang ilan na hindi stable ang trabaho at maraming nagsarang mga establishment. At nangamba po tayo dahil hindi natin alam kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Nangamba din po tayo kasi hindi po natin alam kung kailan babalik sa normal ang lahat. Gusto ko lang po mag-share na isang verse mula sa Joshua 1 verse 9. Sabi po dito, "Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatatag na mabuti. Huwag kang matakot ni mga lupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon." Na sa na-share ko pong verse na iyan po yung pinanghawakan ko at napakaganda po ng ipinapahayag nito. Katulad niyo rin po na nahirapan at minto yung negosyo po namin pero sa awa po ng Diyos, saglit lang po. Matagal po bago magsimula yung aming klase, maraming problema ang dumating. Pero sa awa din po ng Diyos ay nakakapag-online class na po kami at kasalukuyan 3 weeks na po kami nag-online class. At isa pa po sa aking ipinagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang pag-iingat, sa paggabay niya at hindi niya po kaming hinayaan na magkaroon ng sakit at binigyan niya pa po kami ng sapat na kalakasan. Kaya bakit po tayo mangangamba o bakit tayo panghihinaan ng loob? Kasama naman po natin ang Diyos. Maging matatag po tayo sa labang ito at wag po tayo mag-alala dahil magiging normal na po ang lahat. Soon po yan. Keep safe po and God bless. As the deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Mm.
You're my friend, and you are my brother, even though you are the king. And I love you more than any other, even more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, I long to worship you. Magandang araw po ng pagsamba. Muli tayong magbubulay ng kanyang salita na siyang pinakamahalagang bahagi ng isang pananambahan. Bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa lakas na ibinigay mo pagkatapos naming magising ngayong araw na ito upang minsan pa ay sumamba. Isang pagkakataon na napakahalaga na dapat naming samantalahin, sapagkat hindi lahat ng lugar, hindi lahat ng tao ay may pagkakataon para makapanambahan sa iba't ibang dahilan. Kami ay lubhang mapalad sapagkat kahit na may pandemya ay mayroon kaming pagkakataon sa pamamagitan ng teknolohiya upang magsama-sama sa pagsambang ito. Alam namin na ito ay bigay mo sa aming pagkakataong ito na dapat naming samantalahin upang makinig ng iyong salita at matuto sa mga ito. Samahan mo po kaming lahat at iyong ipadama sa amin ang iyong presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Marinig nawa namin na ikaw ang nangungusap at hindi ang tagapagsalita. Gamitin mo lang siyang daluyan ng iyong mga mensahe at bigyan mo siya ng karunungan upang mailahad niya ng malinaw ang nais mong makarating sa amin na mensahe mo. Bigyan mo kami ng malinaw na isip, matalinong pagkaunawa, ng bukas na puso upang aming naisin na pakinggan ang iyong salita ng buong kasiyahan, at sana may pamuhay namin ang mga mensahe nito at may bahagi rin namin sa iba. Marami pong salamat at inaasahan namin, O Diyos, na magiging kalugod-lugod kami sa iyo sa araw na ito ng aming pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Atin pong basahin ang mga talata sa Biblia na siyang pagbabatayan natin ng kanyang salita. Mula po sa aklat ng Henesis, kabanatang 3, talatang 1 hanggang 5, ganito po ang sabi. Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakatusos sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ng anumang bunga sa halamanan, wag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Pinagpala tayo ng Diyos sa ating pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Muli po akong tatalakay sa paksa na ating tinalakay na nung nakaraang Huwebes sa ating Bible devotion. At yun po ay tungkol sa deception o panglilinlang. Muli kong ginamit ang mga talata o gagamitin ang mga talatang mula sa Genesis 3:1-5 sapagkat marami pa tayong dapat na i-explore na mga idea tungkol sa mga talatang iyon na pwedeng maging kapakinabangan sa ating lahat. Pag sinabi nating deception o panlilinglang, ay ibig sabihin nun ay para lituhin o kaya iligaw ang isang tao sa kanyang paniwala, para bigyan siya ng maling pananaw sa realidad. So ito ay isang pandaraya, ito ay isang trick na naglalayon na lituhin at guluhin ang isip ng isang tao. Ang deception o ang panlilinlang ay isang bagay na nabubuhay o kaya ay nagiging paano natin sasabihin yun? Ito ay isang bagay na nagkakaroon ng buhay kapag ito ay ating inihalintulad sa mga bagay na walang katotohanan, o kaya ay kapag ito ay ating binigyang buhay batay sa mga bagay na walang katotohanan. Meron tayong maririnig na sinasabing nabubuhay sa kasinungalingan o kaya ay nabubuhay sa kawalan ng realidad, no? O yung bang he is not in touch with reality, no? Nabubuhay sa kamangmangan at mga bagay na hindi naman totoo.
Ilang beses na kayong nagkaroon ng ganitong karanasan? Halimbawa yung uso ngayon, yung o-order online, no? Sa Lazada, sa Shopee, at saka sa mga iba pang mga nagtitinda o nagninegosyo through online. Ang isa kong karanasan ay nung ako ay umorder ng pantalong Wrangler sa Lazada na may picture naman ng pantalon. So, umorder ako, sinabi ko yung waistline, at pag tiningnan mo yung picture dun sa nakalagay sa kanilang advertisement, ay mahahalina ka naman dahil maganda yung picture. Sa madalit sabi, nung dumating yung aking in-order na waist 34, ang sabi ko dun sa order, nung isukat ko ay hindi magkasa sa aking hita. Maliit na nga yung hita ko, hindi pa magkasya. Ibig sabihin ako ay nalinlang. Hindi ko alam kung sinadya o hindi sinadya. Ngunit isang bagay ang tiyak. Kapag ang tao ay nalinlang, ay tiyak na merong kapabayaan yung naging dahilan ng panlilinlang. No? Kung hindi man nila sinadya, ay siguro hindi nila tiningnang mabuti kung ano yung kanilang i-deliver na hinihingi ng customer. At kung sinadya naman nila ay talagang by intention na gusto nilang manlinlang. Either way, ito po ay hindi pagiging responsable. Ganun pa man, may pananagutan pa rin yung nilinlang o nalinlang sapagkat hindi rin siya naging maingat o mitikuloso sa pagtingin doon sa mga produkto na itinitinda. Hindi rin siya naging smarte kung paano pipiliin yung tamang produkto, tamang quality sa karapat-dapat na halaga. So, may pagkakamali rin ako sa bagay na yan. No? At ang mundo natin ay punong-puno ng mga manlilinlang at nagpapalinlang. At sa karanasan kong yon, ako ay medyo natuto. Kaya buhat noon, sa halip na ako ang umorder kung ano man yung gusto kong bilhin, ay ipinaubaya ko na sa aking anak na si Eric na pumili. At least alam niya kung paano alamin kung ano yung tamang produkto sa tamang halaga at uri o quality. Anyway, ang panlilinlang ay ang pagkalinlang, ang panglilinlang ay isang nakakatakot na bagay. Bakit? Dahil ito'y panlilinlang, dahil ito'y panloloko. No? Ngunit pwede nating sabihin na ang advantage ng isang Kristiyano ay ang panlilinlang o kaya ay kung ikaw ay malinlang, ito ay isa lamang na pagpipilian. Kumbaga, hindi ito yung natural ng isang Kristiyano na manlinlang at magpalinlang. Sapagkat ang Kristiyano ay matuwid, may takot sa Diyos, ayaw niyang manlinlang. No? At ayaw niya rin magpalinlang sapagkat dapat ang Kristiyano ay isang matalino, no? Katulad ng
ahas, no? Dapat siya ay mapanuri, mapag-usisa, no? Pero sa ating mundo, marami yung hindi nakakakilala sa Diyos o kaya ay maliit ang pagkakataon niya o kakayahan upang malaman ang pagkakaiba. Ibig sabihin, kung isang tao ay hindi Kristiyano, chances are mas malaki ang probabilidad na siya ay malilinlang sapagkat hindi siya equipped ng karunungan na galing sa Diyos. Kung siya man ay hindi equipped ng salita ng Diyos, ibig sabihin ito ay mangmang siya sa maraming bagay. At ito ay totoo para sa manlilinlang at nagpapalinlang. Kaya kung gusto mong makaiwas sa alinman sa dalawang yon, kailangan maging tunay kang Kristiyano upang ikaw ay maarmasan ng karunungan, ng katalinuhan, at nang hindi ka malinlang o maging manlilinlang. Yung mga hindi mananampalataya ay laging nadadaya sapagkat hindi nga sila armado ng katotohanan ng salita ng Diyos. At yun ang advantage natin bilang mga mananampalataya. Tayo ay protektado ng ating relasyon sa Diyos dahil ang kanyang salita ay nasa ating puso. Ang kanyang karunungan ay nasa ating isip. At hindi tayo madaling malinlang sapagkat kanya tayong pinoprotektahan. Si Satanas ay mapanlinlang. Katulad ng binasa ko sa talata natin ngayon, mga talata, Genesis 3:1-5, na sinasabi doon na si Eva at si Adan ay nilinlang ng ahas. At sabi sa talata, ang ahas ang isa sa pinakatusong nilikha ng Diyos. At siguro by nature ay ganun ang ahas. Tusong nilikha ng Diyos. Kaya ang kanyang tungkulin talaga, kung ito man ay itinakda o ano pa man o natural niya, ay upang linlangin ang tao, upang lituhin, upang magsinungaling, upang baliktarin o baluktutin ang tama at gawing mali, at yung mali naman ang gawing tama. Si Satanas ay nanlilinlang sapagkat wala naman siyang kakayanang lumikha ng anumang bagay. Dahil hindi niya kayang pantayan yung kapangyarihan ng Diyos. Kung ano mang kapangyarihan meron siya, ay ito yung kapangyarihan ng panlilinlang at kailangan niyang i-maximize yun. At yun ang kanyang pinakamalakas na kakayanan, ang manlinlang. At itong panlilinlang ay ginawa niyang, sabi nga, kinarir niya. He
made use of it as his strongest point, bilang pinakamalakas niyang kakayanan ay ang manlinlang, no? Parang hindi komportableng pakinggan, no? Na ang kalakasan mo ay panlilinlang. May mga taong ganon na ang trabaho ay manlinlang, katulad ng mga budol-budol gang, mga salisigang, no? Yung mga shoplifter, no? Yung mga gumagalang masasamang loob na ang intention ay manlinlang, no? Ngunit salamat sa Diyos na ang mga mananampalataya ay guardyado niya, no? O kaya ay protektado niya, sapagkat inarmasan ang mga mananampalataya ng kapangyarihan ng discernment o pag-alam kung ano ang tama at mali, at ginawang smarte o matalino para alamin kung ano ang intention, o kung paano niya malalaman na siya ay dinadaya o hindi. Yung pinaka malakas nating protection laban sa panlilinlang ay inire-reveal sa atin ng Panginoon. It is something that is being revealed to us by God. Ngunit yung ginawa nung ahas kay Eva at kay Adan, hindi yung revelation kundi communication. Kinausap lang nila niya yung dalawa at binaliktad yung mensahe ng Diyos, o kaya ay nilito sila kung ano ang ibig sabihin ng mensahe ng Diyos nung sabihin huwag pakikialaman yung isang punong kahoy na nasa gitna. Sa makatwid, si Satanas ay twister of truth, no? At para makapag-twist siya ng truth ay kailangang i-communicate niya sa kanyang biktima kung ano yung kasinungalingan na nais niyang iparating. Doon sa pagitan ni Eva at ng Diyos, o ni Eva, ni Adan at ng Diyos, ay God directly revealed to them, or He directly ordered them na wag pakialaman yung forbidden fruit, no? Pero yung serpent o yung ahas ay parang nakipag-communicate sa kanila na ikino-quote lang niya na di umano ganito ang sabi ng Diyos, no? Ibig sabihin yung impormasyon na mayroon yung ahas ay ukay-ukay na, galing na sa pangalawang paano natin sasabihin yun, second hand information na, sapagkat ikinokot lamang niya kung ano ang sinabi ng Diyos. At ang masama pa nito ay tinwist niya o binago niya yung meaning nung sinasabi ng Diyos, no? Dahil sabi dun sa ating talata, ang sabi ng Diyos
ayon kay Eva ay huwag humipo o kumain ng bunga ng punong iyon, at kapag ginawa namin yun, mamamatay kami, no? Pero sabi naman yun ang tagubilin ng Diyos na diretso kina Eva at Adan. Pero ang sabi naman ng ahas, hindi totoo yun. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang kakain kayo ng bunga niyon, kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa, kayo magiging parang Diyos, malalaman ninyo ang mabuti at masama. So, tinwist na may dagdag sa sinabi, at may pagbabago sa interpretasyon na intentional para dun sa ahas upang linlangin niya si Eva at si Adan. At maraming tao ang nabibiktima ng panlilinlang sapagkat they do not directly get the information from the authority. No. Halimbawa yan tungkol sa COVID na yan, ang daming misleading information tungkol dyan, no, nagaling sa mga hindi naman eksperto pagdating dun sa sakit, no. Yun ay sinasadya ng iba dahil ginagawang hanap buhay, o possibly may mga tao na mapaggawa ng kwento, no, na hindi talaga nakakatulong, bagkus nakakasira sa buhay ng maraming tao. Ito yung mga halimbawa ay sa ating bayan, halimbawa ay may nangyaring malakas na lindol, no. Magkakaroon agad ng mga espekulasyon at sasabihin na naku, magkakaroon ng tsunami, no. So kakalat yung espekulasyon na yun na walang basihan, no. At maniniwala ang maraming tao, sila ay magiging biktima ng takot, hindi makakatulog, ang iba ay aatakihin, meron pang namamatay, may mga nag-i-stampede, no, dahil dun sa maling pagpapakalat ng mga informasyon, no. The intention is to deceive. Ganun din yung mga fake news o yung mga trolls na nagpapakalat ng impormasyon upang guluhin o lituhin ang isip ng tao na hindi talaga nakakatulong. Ang iba ay ginagawa itong hanap buhay. Yung mga trolls ay hanap buhay nila yon. Yun ang kanilang paraan para kumita. Ang gumawa ng mga maling impormasyon, ikalat upang malito ang mga tao. Nung ako ay teenager pa, ay isinama ako ng pinsan ko paluwas ng Maynila upang magbaka sakaling makapagtrabaho, upang makapag-aral. Noon ay hindi pa lumalabas yung resulta ng scholarship exam na aking kinuha. At dahil hindi ko naman sigurado na ako'y makakapasa, sumama ako dun sa pinsan ko sa Maynila, na isa namang photographer sa, sabihin natin, sa showbiz, ano. Siya ay assistant ng isang reporter at saka director. At ang balak niya, ipakilala rin ako sa isang reporter na kaibigan ng kanyang amo. At nangyari naman na ipinakilala niya ako sa isang reporter na sikat noon ang pangalan. Siya ay may pinag-aralan sa UP Diliman at siya ay dating isa sa mga 10 outstanding young men of the Philippines, no. Kaya bigatin.
Pero alam nyo ba, natuklasan ko na bilang reporter, yung mga sinusulat niya at inire-report ay pawang kathang isip niya, hindi totoo. Sapagkat sa loob ng 2 linggong nakatira ako sa kanya, ay hindi naman kami naghihiwalay. Lagi kaming magkasama. Pero nababasa ko dun sa mga sinulat niya na nagkita sila ni ganito, nagkausap sila ni ganon, na artista, pero hindi naman. No. So sabi ko, ginagawa niyang hanap buhay ang panlilinlang. Kaya yung mga nababasa ng tao, madalas sa mga gossip magazine, o kaya kahit sa mga reputable na magazine, ay hindi mo aasahan na laging totoo. Ang panlilinlang ni Satanas ay nagdudulot ng distrust o pagkaalis ng pagtitiwala ng isang tao, halimbawa ay sa Diyos. No. Ang ginagamit niya ay ang kanyang bibig. Lagi siyang bumubulong, parang ahas na naghihis, no? Laging nagsasuggest. At ito ay nagdudulot ng mistrust, ng pagdududa tungkol sa katotohanan. Kaya anong naging resulta nung ginawa niyang panlilinlang kay Eva at kay Adan? E di, nung malaman ni Eva at ni Adan, ayon sa sabi nung serpent, na sila ay magiging katulad ng Diyos at malalaman ang mabuti at masama, nagrebelde yung dalawa sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuway sa kanyang utos. No. Can you see? Kapag tayo ay nalilinlang at nakakagawa tayo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, it is a form of rebellion against our God. Para tayong nagre-rebelde sa ating Diyos. Bakit ang puso natin ay puno ng pagre-rebelde? Siguro by this time maraming tao yung, bagamat ang sabi ay naging makadiyos daw ang maraming tao, mapanalanginin, mapagbasa ng Biblia dahil doon sa nangyayari ngayon. Sa haba ng panahon na may pandemya at marahil nananalangin at nagbabasa ang tao, ang iba ay nagkaroon na ng pananawa, no? And they are beginning to rebel against God by doing things that are not appropriate anymore, no? Kaya halimbawa yung mga ibang tao ay nung bago-bago pa yung pandemya ay pumipila sa ayuda, nakikipagsiksikan kahit hindi naman siya talagang nangangailangan ng ayuda, no? Meron naman na dumodoble, no? Dinadaya yung identity para makadoble, no? Non-understandable kahit papaano na maraming taong natatakot. Pero ngayon, siguro ang tao ay ang ibang tao ay hindi natakot kundi galit sa Diyos o pagtatampo sa Diyos sapagkat masyado nang matagal ang pandemya at maaaring itong
ganitong pagkakataon ay ginagamit ni Satanas upang linlangin ang tao, upang samantalahin ang pagkakataon para ang tao ay mawala ng tiwala sa Diyos. Dahil sa panahong ito, napaka-vulnerable ng maraming tao sa mga impormasyon na walang katotohanan. At marahil si Satanas ay busy ngayon upang magkalat ng impormasyon laban sa Diyos upang ang mga tao ay lumayo sa ating Diyos. At ang kanyang strategy ay upang i-distort o baguhin ang katotohanang sinasabi ng Diyos o linlangin ang tao tungkol sa katotohanang nais iparating ng Diyos. Ang isa pa dito ay para turuan ang tao na questionin ang intensyon ng Diyos. Bakit masyadong matagal ang pandemya? Bakit hindi pa lumalabas ang vaccine? Bakit sa kabila ng aming pananalangin ay parang hindi tumutugon ang Diyos? Bakit pahirap ng pahirap ang buhay? Marahil ginagamit ito ni Satanas upang magtanim sa puso natin ang pag-aalinlangan, no? At magresulta sa panghihina ng pananampalataya o kaya ay kawalan ng pananampalataya sa Diyos. At marahil ang intention din ni Satanas para manlinlang ay upang sirain yung kredibilidad, yung integridad ng Diyos bilang Diyos, upang sirain ang kanyang kabutihan, lagyan ng lamat ang paniniwala ng tao na ang Diyos ay mabuti. At ang magiging resulta niya kung gano'n ay ang mga tao ay tatalikod sa Diyos. Para bang binabaliktad niya ang pangyayari. Ginagawa niya ang Diyos na mangangamkam kaysa pagiging mapagbigay. No? Ginagawa niya ang Diyos na kabaliktaran ng pagiging giver. No? And tayong lahat ay kandidatong maging biktima niyan. Kaya ang mga mananampalataya ay inaasahan na magpapakatibay, laging tutunghayan ang kanyang salita, pag-aaralan ito, laging mananalangin, laging makikisalamuha sa mga kapwa mananampalataya, at laging aalalahanin ang mga kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay upang maging maliwanag sa kanya na ang Diyos na kanyang sinasamba at pinaniniwalaan ay totoo. Kaya mga kapatid, maganda rin na huwag tayong masyadong nakatunghay sa mga balita, no, sa mga sinasabi ng tao. Hindi porke maganda ang tunog ay tama. Maraming ganyan sa internet, lalo na sa Facebook, na pag unang basa mo ay maganda, pero pagka in-analyze mo ay mali. At tayo, madali tayong maakit ng mga magagandang initially magagandang pananalita, no? Impulsive tayo, madali tayong
maniwala. No? Hanggang sa malaman natin na tayo pala ay nadaya. So, wala pong ligtas sa atin from deception. Katunayan, at one time or another, tayo ay nadaya na sa iba't ibang forma. No? Sapagkat dumarating tayo sa ating kahinaan kahit tayo ay Kristiyano, nagiging biktima pa rin tayo ng pandaraya. Kaya the more na kailangan nating magkumapit sa salita ng Diyos, no? The more na dapat nating hingin ang tulong ng Diyos na maging present siya sa ating buhay, upang sa ganon, kung dumarating ang kahinaan, tayo ay may kakapitan. Ang sabi dun sa James 1 at 16 to 17, huwag kayong padaya mga kapatid. Ang lahat ng mabuti at perpektong biyaya ay galing sa Diyos o galing sa taas, sa ating Ama na nasa langit, na hindi nagbabago, katulad ng pagbabago ng isang anino. Mabisa talaga na alamin natin ang mga nilalaman ng Biblia, upang sa ganon ay maging armas natin ito upang hindi tayo madaya. Ang isa pang mahalagang puntos, mga kapatid, ay hindi lang natin dapat binabasa o pinakikinggan ang salita ng Diyos, kundi ipinamumuhay natin ito. No? Kapag tayo ay nakinig lamang at hindi ito ipinamuhay, hindi pa rin tayo napoprotektahan from deception. Kailangang ipamuhay natin ang salita ng Diyos. At yun ang magsisilbing armor upang huwag tayong matukso, huwag tayong madaya o mandaya. So, basahin natin, i-meditate natin, at isagawa natin. Upang sa ganon, ay lumakas ang ating espiritu at magkaroon tayo ng pananggalang laban sa mga pandaraya. At kung tayo ay lalapit sa Diyos o magkakaroon ng maayos na relasyon sa Kanya, ay i-reveal niya sa atin yung katotohanan. At yun ang sabi dun sa John 31 o 30:31, and the truth will set you free. Pero may karugtong yun, o may dun sa mga talatang yun ay may kondisyon. Yung mga na kay Kristo, no, makikita nila ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. So, malinaw na ang pinaka mabisang armas natin upang tayo madaya, upang tayo hindi madaya o kaya ay waging mandaraya, ay magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo. At
upang malaman natin ang katotohanan, upang palayain tayo nito sa anumang forma ng pandaraya, at huwag din tayong maging kasangkapan ng pandaraya. Kaya mga kapatid, may pandemya man o wala, laganap sa ating daigdig ang pandaraya. Bilang mga mananampalataya, inaasahan ko na magiging armas natin ang salita ng Diyos. Aaralin natin ito at isasabuhay, at makikipag-ugnayan tayo lagi sa mga mananampalataya upang sa ganon ay maging malakas tayo, upang sa ganon ay hindi tayo manghina. At pinakamahalaga ay lagi nating alalahanin ang mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay, upang hindi tayo madaling malinlang ninuman tungkol sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Magandang umaga po, at mag-ingat tayong lahat tungkol sa pandemya at sa mga iba pang forma ng panganib na dumarating sa ating kapaligiran. Salamat po. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. God, we praise you. God, we praise you.
Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Muli po tayong manalangin. Dear God, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito ng pagsamba at nagkaroon kami ng pagkakataon na makinig ng iyong salita. Tunay na ito'y mabisang panlaban sa anumang uri ng panlilinlang at ito rin ay kalasagnapin upang hindi kami maging instrumento ng panlilinlang. Tunay na laganap sa aming mundo ang mga pandaraya, ang mga tao na ang intensyon ay iligaw kami tungkol sa katotohanan. Ngunit sana'y tulungan mo kami na matutunan na palaging kumapit sa iyo upang matuklasan namin ang katotohanan at palayain kami nito sa mga bagay na mapanlinlang. Salamat po sa lahat ng nagsidalo o nagsipakinig ng iyong salita ngayon. Sana'y kahit sa pamamagitan ng online platform ay na appreciate mo pa rin ang aming pagnanais na makaniig ka, mapakinggan ang iyong salita at magkaroon ng pagbubulay-bulay nito. Tulungan mo kami sa bawat araw, lalo na sa panahong ito ng pandemya. Ilayo mo kami sa mga sakit na dulot nito at sa iba pang problema o kahit karamdaman na maaring dumapo sa amin. Ang mga may sakit, pagalingin mo po, COVID-19 man o hindi. Tulungan mo ang mga taong naghihikahos dahil sa kasalukuyang problema ng bayan. Tulungan mo ang pamahalaan upang may pagpatuloy ang pangasiwa sa problema ng COVID. Protektahan mo ang mga frontliners sa iba't ibang lugar. Protektahan mo ang mga mamamayan na hindi pa nahahawa sa COVID. Maging mabisa nawa ang mga pamamaraang ginagamit ng pamahalaan upang masugpo ito at dumating na nawa ang lunas na kailangan namin upang ganap ng masugpo ang pandemya. Baguhin mo na rin ang puso naming lahat upang ang mga suliraning bumabagabag sa daigdig ay ganap na rin mawala. Patawarin mo kaming lahat sa aming pagkamakasarili. Ito ang panahon para kami ay magtulong-tulong, para kami ay lumapit sa iyo at magtiwala na ikaw lamang ang aming tanging pag-asa. Bisitahin mo ang mga ospital, ang mga kulungan, ang mga rehabilitation centers, ang mga mental institutions, at tugunin mo ang mga pangangailangan ng mga tao sa lugar na yon. Ikaw po ay magpahayag ng iyong pag-ibig sa kanilang lahat upang sila ay magkaroon ng kagalingan, ng pag-asa, pagbabago.
O Diyos, iyo rin pong alalahanin ang mga taong naghihirap ngayon dahil ng pandemya, mga walang trabaho, kulang sa pinagkakakitaan, ang mga walang matirhang maayos, ang mga kinukulang sa hustisya, at ang iba pang forma ng kahirapan na nararanasan ng tao. Ikaw ang tanging pag-asa namin sapagkat ikaw ang may-ari ng lahat. Ipagkaloob mo ang mga kulang sa amin at bigyan mo ng kahustuhan ang aming mga pangangailangan. Gamitin mo kami upang magkaroon ng pagbabago sa mundo. Gawin mo kaming instrumento ng pagbabago. Tulungan mo ang mga vulnerable sa COVID na maiwasan ito, lalo na mga senior citizen, ganun din ang mga musmos na walang malay para protektahan ang kanilang sarili. Tulungan mo rin ang mga batang nag-aaral ngayon naway tugon ang mga magulang sa mga pangailangan upang makapag-aral ang mga bata. Mahanap nila ang kanilang araw-araw na pangangailangan sa pagkain, damit at iba pa. At nawa o Diyos ay manatiling tapat sa iyo ang mga tao sa kabila ng limitado ang pagkakataon upang magsama-sama sa pagsamba ng personal. Tulungan mo ang mga nasa ibang bansa at alagaan mo sila, si Pastor Arce at ang kanyang mga magulang. Ingatan mo po sila. Yung pong itinatayong bagong negosyo ni Randy at ni Ivy, bigyan mo po ng katagumpayan ang negosyong ito upang maitawid nila ng maayos ang kanilang pamilya. Inyo pong i-bless ang mga sumapit sa kaarawan at ang may mga ipinagdiriwang na mga okasyon. Marami pa nawang masasayang kaarawan at okasyon ang dumating sa kanilang buhay. Dear God, ang mga nasa ibang bansa ay ilalayo mo sa panganib at aalagaan mo ang kanilang pamilya. Inyo rin pong alalahanin ang aming mga seniors na kaanib ng iglesia, na sana inyong ingatan at layo sa karamdaman. Kasama na dyan si Nana Pepay, si Ate Esther, si Nanay Tessie, at ang iba pa. Sana po, Diyos, ay ma-spare sila sa mga karamdaman. Yung pong mga may negosyo at mga hanap buhay, tulungan po sila na umunlad ang kanilang kabuhayan upang sa gayon, O Diyos, ay makatulong din sila sa mga ibang nangangailangan ng hanap buhay. Inyo pong pagpalain ang aming iglesia sa kabila ng mahirap na buhay ngayon. Sana ay makapagpatuloy ito sa kanyang misyon at layunin. At sana, O Diyos, ay katukin mo ang puso ng bawat sa amin upang kami maging tunay na bahagi o tapat na kaanib ng aming iglesia na magsusumikap na tumugon sa mga hamon ng paglilingkod. Marami pong salamat sa iyo at sana'y ang mensaheng narinig namin ngayon ay magdulot sa amin ng karunungan upang kami ay makatupad sa aming pangako na kami ay magiging tapat sa iyo at hindi magpapalindang sa kaaway. Marami pong salamat. Ito ang aming panalangin. Ito ang aming hinihiling
At alam namin ito ang aming tatanggapin, supagat hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. At ngayon mga kapatid, sumainyo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesus at ang gabay ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa darating na Miyerkules o Huwebes para sa ating Bible devotion. Mag-ingat po tayong lahat sapagkat hindi pa po tapos ang pandemya. At nawa mga kapatid, huwag tayong magsawa na makisali sa ating mga gawain ng panambahan. Upang sa ganun ay magpatuloy na tayo ay nagkakaroon ng bonding moments kasama ang Diyos. Mag-ingat po kayo at tandaan nyo na gustong gusto ko nang muli kayong makasalamuha sa pagsamba, ngunit napipigilan tayo ng sitwasyon para gawin ito. Ganun pa man, umaasa tayo na isang araw gigising tayo na tapos na ang problema, balik na tayo sa simbahan at mas magiging masigla at mabuti tayong mga mananampalataya. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen.